kailangan taasan mo o kaya ilagay mo siya sa drilling. Yung drilling, hindi mo na yun mapipigil, aray. Yun, hindi mapipigil, aray. Hi guys, mag-unbox tayo ngayon ng Mitsushi Cordless Drill. Ang specs niya is 12 volts, double speed with Li-ion battery. And meron siyang kasamang accessories sa loob. Buksan natin. I bought this from LAZADA. And it's just 745 pesos. Tingnan natin kung sulit siya. Wala siyang box. Pero meron siyang plastic box. Okay. Tingnan natin. Inside there is the instruction manual and the accessories. It's ngayon ito yung drill. Meron siyang extra battery. May charge na yung battery and the charger. The accessories, meron siyang socket set. Yung mga nito branded na it ranges from 6,000 to 10,000. And this one is just 745. Meron siyang reverse siya forward, tapos tapos meron din siyang mga screw bits, flat, tapos plus, tsaka meron din siyang star. Sulit to pagka nakatapos siya ng isang project, bibili pa ako. Yan. Meron din siyang mga kasamang drill bits, pangbakal kahoy, and meron din pangbato. Isa lang yung pangbato masonry drill bit, isa lang, itong black. Tapos tatlo yung pambakal. Hindi ko kung okay siya, kung mabilis pumurol, pero okay lang kasi mura lang naman siya. And another is the yung attachment na pwede mo siyang gamitin ng naka-angle. Kakabit mo lang itong screw bit. Hindi siya. Yan. Kakabit mo lang siya, tapos kabit mo dito. Ngayon, pwede mo na siyang gamitin ng naka-angle. Hindi ko lang kung gagana yan. Pero ayan,
pag meron kang screw na medyo pikete. Tapos it has the adjustments din nung torque from 1 to 25. 25 is the 25, yun yung pinaka niya na torque. Tapos 1, yun yung pinakamahina. Pag yung torque niya, pagka ayan, pag na, mag-skip na siya. Pero parang hindi gumagana. Kasi dapat hindi na siya umiikot pagka na-reach na yung pero umiikot pa rin. Kaya baka hindi gumagana to. Pero okay na rin kung sa presyo niya. Tapos mukhang solid naman, mabigat siya. Hindi mukhang malalaman natin pag siya, pag ginamit na sa job site, kung bibili pa ako ulit. Subukan natin isang baterya. Oops, ano yun? Isang tanggal. Saan yun? Tanggal. May extra. Mandal pa siya. Kaya may extra. Kaya mandal pa naman. Natin kung malolobat siya agad. Tingin ko okay to para dun sa price yung hindi naman medyo may spark siya pagka mandar, wala. Pag tumigil medyo nagkaka-spark. Pero basically medyo na siya sa price niya. Tumitigal na isang spark. Pero normal lang siguro. Maganda siya, may dalawa yung baterya niya. Pag low bat yung isa, pwede na i-charge yung isa. Ngayon may charge pa rin siya. Maganda kasi ito pang screw ng mga pang screw. Pero pag kailangan magbutas din ng kaya rin ito. Kasi yung speed niya malakas naman siya. Pero yun lang parang sira yung kasi dapat pag ginawa, napipigil mo na to pag 1. Kaya hindi siya napipigil lakas pa rin yun. Kaya mukhang sulit naman to sa 745 pesos plus shipping. Sa LAZADA siya nabibili. Bumili na ako ng grinder nito ganun din, mga 800 yata isa ng grinder. Mas mahal siya. Tatlo yung ginagamit ko ngayon sa site. Hindi pa naman siya bumibigay. Ito, papatry ko sa mga tao ko bukas. I-video ko rin siya pag-try para yung pag ng mga pag-screw. Handy to pag nag-screw ka, maganda siya. Yan. Okay. Yun. Basically naman siya,
satisfying naman yung unit. Bali, ang bigat niya parang sulit na rin yung 745 mo dito. Hindi na nagkaroon ako hindi naman siya masyadong pang sandali lang naman to, pang screw lang. Hindi mo siya talaga bababarin. Kaya naman siya. Kaya sulit na rin. Tingin ko. Pero pag ginamit sa site, doon natin malalaman. Kung talagang yung dati kong ganito, nag-ano siya naglulus siya pagka mababa yung torque niya. Tumatalon na siya kasi yung screw, pag ini-screw mo, pag binabaan mo tas na-reach niya na yung torque na yun, dapat titigil na siya. Ito, hindi siya titigil. Bali, lang. Pero, kung sa price niya, okay lang. Hindi naman. Kasi, yun yung hand drill na electric with cord. Na naman nila sa site nagpapabili lagi sila. Kasi nasira na yung ganito ko dati. Papabili sila lagi para mas madali daw yung trabaho. Ito, subukan na. Titingnan ko rin kung kasya to dun sa drill ko. Kasi parang baterya lang ang problema nun. Titingnan ko rin kung kasya siya. Pag kasya, okay. Same na, parang ganito rin naman yun. Tightness nung screw, mag-skip na siya. Yung dati kong ganto, pag guwan na, halos di na siya umiikot pag pinigil mo. Ito malakas siya. Kahit yung one niya, napipigil mo na siya. Pero ang lakas pa rin niya. Doon sa dati kong ganto, pag naka-one siya, halos di na siya umiikot. Ito yung one niya, malakas pa rin yun. Pa rin yun. Malakas pa rin siya. Pag 25, yun yung hindi mo na siya mapipigil talaga. Tas, ito yung pag drilling, dyan mo tatapat. Pag nag-screw ka, depende yun sa gusto mong lubog ng screw. Kung gusto mo ma-countersunk yung screw, kailangan taasan mo o kaya ilagay mo siya sa drilling. Yung drilling, hindi mo na yun mapipigil. Aray. Yan. Sulit to, malamang. Yun na lang ang question kung gaano siya katagal gagamitin. Pero gumagana pala yung niya, yung torque niya. Hindi siya sira. Pero yun, pag nakaganyan, hindi mo siya mapipigil. Sa 25, siguro may na yun, titigil na siya. Pero lulubog pa rin yung screw. Yung 1, hindi na lulubog. Yung control na yun, rin yun sa pag nag-screw ka. Kaya, mas maganda cordless pag nag-screw ng mga sa wood para makokontrol mo kung gaano kalubog. Or sa metal frames, yung gypsum board, pag lubog na siya, titigil na siya automatically. Hindi na siya maiikot kasi na-reach na yung torque na sinet mo. Okay to. Tingin ko. Sulit siya.
Okay, yun, hanggang doon na lang tayo. Salamat and please subscribe to our channel. Thank you for watching and please subscribe to our channel. Salamat. Thank you for watching.